Luke 23 verse 34 says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Isa sa mga sinabi ni Lord Jesus nung siya ay nasa cross, at isa sa mga 7 last word na sinabi ng Panginoon. At sinabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang tanong, talagang hindi nga alam ng mga Pariseyo, ng mga Saduseyo, at mga Roman soldiers, at ng mga tao ang kanilang mga ginagawa. Maging ang mga tao na sa pinag-celebrate nung Lunes, yung palaspas, araw ng palaspas, itong mga tao na sumalubong kay Lord Jesus nang siya ay pumasok sa Jerusalem, at winagayway nila ang palm trees, leaves, ang mga palaspas, at sinabi nila, Hosanna, Hosanna in the highest. Ito rin yung crowd na nagsisigaw. Tinanong ni Poncio Pilato, anong bang gagawin natin kay Kristo? At sabi ng iba, sabi ng mga tao, crucify Him, crucify Him. At anong gagawin natin kay Barabas? Freed Him, palayain si Barabas at ikulong at ipapako sa krus si Kristo. So ano pong pagkakaiba? Si Barabas po ay isang rebellious na tao at siya ay karapat-dapat lang na ikulong. At isang ritual o isang customarily nga ginagawa nila kapag araw na meron silang pinapakawalan at meron naman silang ipinapapako sa cross. Si Kristo na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin, kaya siya ipinako sa cross. Pero si Barabas na may kasalanan at pinagkaisahan ng tao na siya palayain upang bigyan ng pagkakataon na si Kristo ay ipako sa cross. Ito yung crowd na to. Ang mga Pariseyo, mga kaparian, at mga Sadducees, mga teachers of the law, sila yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-aaklas ang mga tao upang ipapako si Kristo sa cross. At ito rin yung crowd, ito rin yung mga tao na nagsisigaw, Hosanna, Hosanna in the highest, nung sinalubong nila si Kristo na nagwagayway ng kanilang mga palaspas. Pero ito din yung crowd na nagsisigaw, na crucify Him, crucify. Ipako sa cross, ipako sa cross. Ito ang mga taong ito. Kaya lang si Lord Jesus Christ ay talagang nature po niya. Yung kanyang pagiging Diyos ay nature po ng isang Diyos na forgiving God, merciful God. So, pinakita po ng ating Panginoong Hesus yung kanyang karakter, yung kanyang nature as a humble man, merciful, loving, kind, forgiving, passionate. He prayed for forgiveness of sins. He wants them to be saved. Gusto ng Panginoon na sila ay maligtas. At hindi ipatong ibigay sa kanila yung kanilang kasalanan. Hindi iparusa sa kanila. Kaya sinabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Ganon din ang sinabi nila kay Stephen. Nung si Stephen po ay kanilang pinarusahan at pinagbabato dahil sa Book of Acts, dahil sa kanilang pre-preach ng Word of God, si Stephen po ay binato hanggang siya mamatay. Pero yung last word po ni Stephen, sinabi niya, Father, forgive them. Huwag po ninyo silang hayaan na ang kanilang mga kasalanan ang siyang pumatay sa kanila. So ito po yung isang karakter na talagang napakahirap na isang Kristiyano tanggapin natin. Pero ito yung dapat natin gawin. To forgive other people. Ito po mararanasan natin na on the spot na ginawa sila ng pag-aalipos at pag-aalimura at ipinako sa krus, pinahirapan ka, harap-harapan, ginawang ka ng
ng hindi mabuti. Tapos sasabihin mo sa kanila, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito nga ba ay talagang hindi nila alam ang kanilang ginagawa? Pero kung titingnan po natin sa Corinthians, ang mga taong ito ay bulag. Naakala nila yung kanilang ginagawa ay isang paglilingkod sa Panginoon. Ganon din ang ginagawa ni San Pablo bago siya na-convert. Na siya ay naghahanap ng mga Kristiyanos upang kanyang ipakulong at ipapatay. Kaya nga pumunta siya doon sa Damascus, na-encounter niya si Lord Jesus Christ upang hulihin ang mga taong believers. Ito po yung sinasabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 4, verse 4. The God of this world, ang Diyos daw ng sanlibutan ito, kinikilala po ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satanas. Nung magkasala si Adan at si Eva, yung authority, dominion, power and authority and dominion na kay Eva at kay Adan ay naibigay doon kay Satanas. Kaya nga tayong tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At sinabi ng Bible na ang power at kapangyarihan ng mundong ito ay nakay Satanas. The God, pansinin po natin, small g, God. The God of this age has blinded the minds of the unbelievers. Binulag po ang kanilang mga isipan. Ang mga taong ito ay hindi naniniwala kay Kristo, ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya binulag ang kanilang mga isipan upang hindi nila, sabi dito, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Upang hindi nila makita ang kaluwalhatian ng Diyos na nakay Kristo, na si Kristo ay ang image ng Panginoon, ng Diyos. Binulag ang kanilang mga isipan at hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Udyok ng spiritual power of this age. Kaya ginawa nila yan because they are unbelievers. Ang kanilang mga isipan ay dull, purol. Ibig sabihin, bobo ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kaya binulag sila sa katotohanan. Kaya ginawa nila ito. Isang situation, nung si Jesus ay nandoon sa balon na ginawa ni Jacob, isang Samaritana ang kanyang na-encounter at sinabi ni Jesus na ang sino mang iinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw kailanman. At sabi ng isang Samaritana, Panginoon, bigyan mo ako nito. At sabi niya, papaano ka sasalok ng tubig wala kang pansalok? Paano kay igib wala kang pang-igib? At sabi ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino ang nagsasalita sa iyo. Kung alam mo lang. Ang mga tao ay hindi alam kung sino si Lord Jesus Christ. Kahit ngayon, alam lang nila ang pangalang Jesus. Pero hindi nila masyadong kilala ang Panginoon because they don't know. At hindi sila nagbabasa sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ang pananampalataya ay makukuha lamang sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos o pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil hindi ka nagbabasa, hindi ka nakakinig, wala kang pananampalataya. At tinatawag kang unbelievers, hindi ka naniniwala sa Diyos. At sabi dito, ang lahat ng unbelievers, lahat ng hindi naniniwala sa Diyos, ay binulag ang kanilang mga kaisipan upang hindi nila malaman ang katotohanan. Ang mga Pariseo po, may kalalagyan po tayo. Yung mga taong nagtuturo ng kamalian, yung mga taong sumusunod sa kamalian, ay may kaparusahan. Kung titingnan natin, sabi sa Bible, ang sino mang nananampalataya sa mga Diyos-Diyosan ay isang kahangalan at kabubuhan.
hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At kung alam lang nila, hindi nila gagawin yan. Katulad ko, nung nalaman ko at nabuksan ang aking kaisipan, nalaman ko dito sa Word of God, sa Bible nalaman ko, na ang aking ginagawa ay hindi pala tama. Kaya umalis ako sa dati kong pananampalataya. Dahil nabuksan po ang aking kaisipan. Katulad po dito, sinabi ng Bible, na ang kanilang mga kaisipan ay binulag, sarado, kandado. At hindi nila alam ang katotohanan. Mayroon pong paglalagyan. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Separation from God. At separation from God, may separation physical, may separation spiritual. At kapag ikaw ay na-separate spiritual, din dalawa lang ang mapupuntahan mo. Kasi if you are with God, andun ka sa langit, kasama mo ang Diyos. Kapag ikaw ay separated from God, din andun ka sa impyerno. Dalawa lang ang mapupuntahan natin. Either langit or impyerno. Ngayon, papaano mo? Lahat ng kung tatanungin mo ang tao, lahat papunta sa langit. Pero anong ginagawa mo ngayon na ikaw ay mapupunta sa langit? Kung ang lahat ng ginagawa mo ay gawain ng mga taong nasa kadiliman, din mag-a-aspire ka mapunta ng langit. Ang ginagawa mo ngayon ay puro kabulastugan, puro kamunduhan. Tapos mag-a-aspire ka, napupunta ka sa langit. Ika nga sa isang sa awitin, sa langit wala ang ber. Ibig sabihin, walang taong walang taong makasalanan ang mapupunta sa langit. Kundi ang lahat ng makasalanan ay mapupunta sa impyerno. Pero mayroon pa tayong pagkakataon na lumapit sa ating Diyos. Baguhin ang ating buhay. Kilalanin ang ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Magsisi po tayo. Linisin natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso't budhi, ang ating mga spiritual. Palinis natin sa dugo ng Panginoong Kristo na siyang magliligtas sa atin. During the Passover Lamb, na ang dugo ni Kristo ay isang makapangyarihan. At nung sinabi ng Diyos kay Moses, maglagay ka ng dugo doon sa kanilang doorpost, sa kanilang mga pintuan. At kapag ako'y dumaan ang anghel ng kamatayan, ang pintuan na walang dugo, mamamatay ang kanilang firstborn son at firstborn animals. At kapag dumaan ang anghel ng kamatayan na walang marka sa iyong doorpost ng dugo, din papasok ang kamatayan at lahat ng iyong anak, firstborn son, ay mamamatay. Ito ang nagligtas sa kanila. Sa ngayon din po, ganito din ang magliligtas sa atin, ang dugo ni Kristo Jesus, na siyang pinaka-importante sa atin, na siyang maglilinis sa ating budhi, sa ating spiritual. At ito rin ang magliligtas sa atin, ang ating Panginoong Jesus. Nagawa niya na ito sa krus ng Kalbaryo. At sabi niya, ang isang kanyang napagtagumpayan, maging ang kamatayan. Kaya mga kabugtuan, pansinin po natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Jesus know the consequences of sin, and that is separation from God, the physical and the spiritual death, na sinasabi ko. The condemnation sa John 3:18, na sabi niya, ang sino mang naniwala at nanampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi nahahatulan. At ang sino mang hindi tumanggap at naniwala sa Panginoong Hesus ay hinatulan na. Romans 8:1, there is no now condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang kahatulan. Hindi ka nahatulan. Pagdating ng Judgment Day, at ito'y malapit na, nasa end of the age na tayo. Pagdating ng Judgment Day, at kapag ikaw ay hindi naniwala at hindi sumunod sa Panginoong Hesus, din ikaw ay hinatulan na. Kung kahatulan ay eternal separation from God. At alam natin kung alin ang eternal separation from God at alin ang eternal life.
So, dalawa po ang ating papupuntahan. Dalawa lang po ang pagpipilian natin. Either eternal life or eternal separation. Eternal damnation. Eternal condemnation. Ngayon po, mag-decide na po tayo. Hindi natin alam ang ating buhay. Makikita po natin marami nang patay. Maging ang mga doktor, nurses, ang mga tao, marami nang patay sa COVID-19 na ito. Maraming nadadamay. Isang nangusap sa akin kung bakit maraming nadadamay, maging ang mga doktor at mga nurses. It's unfair. Dahil ang mga taong ito ay inaalay nila ang kanilang mga buhay para lang maglingkod sa mga tao. Kaya lang sad to say, ang mga taong ito, ang mga doktor, sila po ay naniniwala sa science. At science po ang kanilang pinaniniwalaan. Ang iba po dyan ay hindi po naniniwala sa Diyos. Ang pinapaniwalaan po nila ang science na pwedeng mag-exist ang isang bagay sa pamamagitan ng Big Bang Theory. Na walang pinag-umpisahan ang lahat ng nakikita natin, kundi nag-umpisa lang ito sa malaking pagsabog. At dito makikita natin, malalaman natin, ganito pala. Unfair naman sa mga tao, sa mga doktor na naniniwala. Although may nakikita tayong mga doktor at nurses, before silang magtrabaho, nananalangin sila. Pero apektado pa rin sila dahil sa kasalanan ng tao. Ang tao po ay nagkasala kaya nanggaganito. Ganito po, yung evil desire ng tao kung bakit nangyayari ito. Yung pandemic nito. Meron pong pinag-umpisahan nito. Desire po ng isang tao. Hindi natin alam kung sino to. Na gustong magpayaman, gustong magpasikat, gustong maghari ng salibutan. Kaya ginawa niya ito. May narinig ako na gusto nila pahirapan ang tao upang sila ngayon ang maging superior, supreme, at sila ngayon ang titingnan at titingalain ng tao dahil sila ay mayaman. Ang ibang mga tao ngayon, walang mahirap, walang mayaman. Ang lahat po ng bansa ay naghihirap. Ang lahat po ng bansa, ang kanilang mga economic ay bumabagsak. Lahat po sa buong mundo ay naghihirap po, bumabagsak. Sino po ang makikinabang nito? Yung mayayaman. At sabi ng Bible, ang mga mayayaman ay lalong magiging mayaman at ang mga mahihirap ay lalong magiging mahirap. Kawawa naman ang mga tao ito. Lalo na't nasa frontliners ka. Kayong nasa frontliners na wala kayong shield. How about yung spiritual shield? Nagtatrabaho ka, hindi ka man lang muna nananalangin upang protektaran ka ng Panginoon na whenever you face sa struggles ng mundong ito ay meron kang shield, meron kang rampart, meron kang sandalan na pwedeng humarap sa sakit. Kawawa ang mga doktor na to. Sad to say, marami pong mga doktor at nurses, sila po ay science. Nag-aral po sila ng science. Yung iba dyan, hindi ko naman nila lahat, yung iba dyan, mga doktor, ay hindi ko may kilala sa Panginoon. Dahil ang kanilang pinag-aaralan at yung iba mga atheist yan, hindi naniniwala sa Diyos. Atheist. Kasi ang nangyari na naman, ang nakikita natin sa lahat, ay isang pangyayari na nagkaroon ng pagsabog. Ano po ang itsura ng kapag sumabog? At bakit naman may itsura ang ating nakikita sa universe? In universe alone, nagsasabi na mayroon isang makapangyarihan na gumawa nito. Na hindi kayang gawin ng isang tao at hindi kayang gawin ng isang pagsabog lamang. Tayo po, yung mga utak po natin, ay nakasalalay din po sa utak ng isang taong marunong. Pero anong sabi nito? Ang Bible sabi po, ang karunungan ng tao ay wala pa sa kamangmangan ng Diyos. Although ang Diyos ay hindi mangmang. At hindi natin pwedeng abutin ang katalinuhan ng tao. Ang katalinuhan ng Diyos, I mean. Pero tayong mga tao ay nagmamarunong
At nagpapasikat tayo upang tayo ay kilalanin ng tao. At ang mga tao naman, na marurunong naman, hindi ginagamit ang utak. Marami po sa atin, mga taong mga marurunong, graduate po, mga bachelors po, o kung bachelor's degree, master's degree, doctor's degree, matatalino po sila. Pero ang kanilang mga utak ay hindi ginagamit. Ikaw ba naman, sabi ng Bible, ikaw ba naman, puputol ka ng isang kahoy, dudruwingan mo ito, ilililok mo, at hitsuraan mo, hitsura ng isang image, i-image ng isang tao, at pagkatapos nilagyan mo ng adorno, at pag ito'y okay na, kumpleto na, nahugis isang tao at gagawin mo, ilalagay mo sa isang tukador, ilalagay mo sa isang iskina at gagawin mong Diyos, at ito ngayon ay luluhuran mo bilang iyong Diyos. Nasamanta, ikaw ang nag-create nito, tapos you worship the creation, wina-worship mo yung creation na ikaw mismo ang gumawa nito. Ito'y galing sa kahoy, galing sa simento, o ano pa mang gagawin natin upang gawin mong Diyos. Nasabi ng Bible, ito ay may mga mata hindi nakakakita, may mga ilong hindi nakakahinga, may mga bibig na hindi nakakapagsalita. Paano magliligtas sa iyo ang isang kahoy? Paano magliligtas sa iyo ang isang nililok na metal? Paano magliligtas sa iyo ang isang litrato? Hindi ba isang kahangalan? Mas makakapagligtas ka pa nga, ikaw mismo. Dahil ikaw nag-create, mas ililigtas mo pa siya, kaya mo siyang ilipat kung saan-saan. Kaya mo siyang ilagay kung saan-saan. Mas makapangyarihan ka pa kaysa sa ginawa mo. Gaano ka kabubo na ginawa mo lang, tapos ikaw sasambahin mo. Tapos yung kalahati nito ay gagawin mong panggatong. Gagawin mo kung ano-ano. Nasaan na yung ating mga utak? Ganito, maraming mga bubo na matatalino man dapat. Pero ang sabi ng Bible, sila daw ay mga bubo. Bible lang nagsasabi. Makikita po sa Isaiah 44 kung anong sinasabi ng Bible. Na ang mga tao na niniwala nito ay masahol pa sa kanyang ginawa. Mantakin mo. Ikaw ang nagawa, ikaw naglilok, tapos sasambahin mo, luluhuran mo. Gaano ka bubo? At ang mga taong nagtuturo, false teachers, false guide, mas malaki ang kaparusahan nila. Sino ang tuturo nito? Ang mga lilinis ng simbahan. Hinahayaan yung magkasala ang tao. Ito'y abomination to the Lord. Kalapastanganan sa Diyos. Sabi ng Diyos, ako ay isang manibughuing Diyos. Ayaw ko na magsisimba kayo ng ibang Diyos maliban sa akin. Dahil walang ibang Diyos sa langit man at sa lupa, kundi ako lang. Sabi ng Panginoon. Ngayon, gumagawa ka ng ibang Diyos. Pagsisilusan ka ng Diyos. Bulay-bulayin po natin. Mag-aral po tayo sa salita ng Diyos upang hindi tayo mapahamak. Sabi ng Bible, my people perish because of lack of knowledge. Napapahamak ang aking mga anak dahil sa kulang sa kanilang kaalaman. Although, punong-puno sila ng kaalaman, matatalino at mga graduate pa. Pero sa kaalaman mula sa Diyos, sabi, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Wala po kayong takot sa Diyos, kaya ginagawa nyo yan. Kaya kapag ganun ang ginagawa nyo, kayo po ay paparusahan ng Diyos. There is eternal separation at ikaw ay mapupunta. Sa 10 Commandments lang, nandun yun. Do not bow down to the image. At kapag ginawa mo yan, sinunod mo yung 9 commandments, at kapag ito lang, yung commandments, forfeited pa rin. Nalabag mo pa rin yung lahat ng commandments. Dahil isa lang doon, ang iyong nilabag, mapupunta ka pa rin sa impyerno. Hanggat, kung ito yung ginagawa mo, if you are under the law, kung ikaw ay under the law, ikaw ay tumutupad ayon sa batas ng Diyos. Pero kung ikaw ay namumuhay ayon sa grasya, you are living by the grace of God. Sharing din ang aking mga anak ay namumuhay ayon sa grasya ng Panginoon. Kung tayo po, dalawa po, if you are living by the grace of God and if you are living by the law of God, meron po. Kasi by the law of God, once na nagkamali ka o nagkasala ka sa isang commandments,
then ikaw po ay nagkasala. Bagsak po kayo. Ang katalinuhan ng Diyos, dito natin malalaman sa kanyang mga salita. Kaya hindi po sasabihin, hindi po unfair, hindi po unfair ang Diyos na hindi po tayo winarningan. May warning po tayo na binigay ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, forgive them. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Arise! Magising na po tayo sa katotohanan. Alamin na po natin ang katotohanan mula sa Diyos. And you will know the truth, and the truth will set you free, sabi ng Bible. Meron pong eternal condemnation. Pero ang Diyos ay sadyang napaka merciful at sinabi niya sa kanyang mga salita sa Psalms 103 verse 3, who forgives all sins and heals all your diseases. But with you there is forgiveness, therefore you are feared. Sa Psalms 130 verse 4. Matthew chapter 6 verse 14 says, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Acts 5:31. God exalted him to his own right hand and praised as a Savior, that he might give repentance and forgiveness of sins to Israel. Acts 13:38. Therefore, my brothers, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Ephesians 1:17, in Him we have redemption through His blood. The forgiveness of sins is accordance with the riches of God's grace. Sabi dito, the forgiveness of sins is in accordance with the riches of God's grace. Ang forgiveness po ay by the grace of God, hindi po yung pagsunod ng batas ng Diyos o yung Ten Commandments, kundi yung pagsunod. Ito po yung sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Because of His grace. Dahil sa ang Panginoon na si mismo ang siyang sumunod sa lahat ng kautusan. If you confess your sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Isa pa sa Hebrew 8:12. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Ito yung promise ng Panginoon. I will forgive their wickedness and remember their sins no more. Kung kikilalanin mo, if you confess to the Lord, He is faithful and just to forgive us and erase sa aton mga kasalanan. Walang iba na magpapatawad sa atin ang Panginoon. Hindi yung pupunta ka, ano gagawin mo, gagawa ka o sa ngayong Semana Santa, ngayon ka lang magre-repent, ngayon mo lang maaalala ang Panginoon, at sa buong buhay mo gumagawa ka ng kabulustugan. Meron akong mga kakilala, nung nandun pa ako sa Quiapo, mga snatcher, mga hold-upper. Sa buong taon, 24 hours, mga snatcher sila, mga hold-upper. Tapos pagdating ng Semana Santa, ito sila ngayon, nagpapasan, nagpapalo, pinapalo ang kanilang mga likod nila, ginigilitan ng mga likod para pag pinalo nila, tilamsik ang mga dugo. Ganito lang ang ginagawa nila during Semana Santa. Hindi sila nagsusuot ng pangyapak, nakahubad sila, nagpapasa ng cross. Pinapahirapan nila ang kanilang mga sarili. Sa ganitong pagkakataon lang. Pagkatapos nito, after ng Semana Santa, dito ngayon, mag-inuman na naman sila. Mag-inuman, maglasingan, at pagkatapos nito, balik na naman sa dati nilang gawain ang mga snatch at mga hold up. Ganon din po tayo. Wala tayong pinagkaiba. Pagdating ng Semana Santa, ang babait ninyo. Pumupunta kayo sa mga churches, nagsisimba kayo, naglululuhod kayo, naglilibot kayo, nagpapasan kayo. Anong ginagawa nyo pagka ordinary days?
nagsasabong kayo, nagdra-drugs kayo, ano pa, nanakaw kayo, mga kurap kayo, kunyari maka-Diyos kayo, mga kurap kayo, lahat ng mga kasalanan ginagawa nyo. Para pagdating ng mga Semana Santa, akala nyo sino kayong mga tupa. Na ang babait. Ba't hindi natin gawin ngayon? Magsisi tayo ngayon? At baguhin na natin yung ating mga buhay. Sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Kung ikaw ay nasa kay Kristo, hindi lang ngayon Semana Santa, gawin natin all year round, gawin natin hanggang sa pagbaba ng Panginoon, tayo po ay binago ng Panginoon. Kalimutan na natin yung mga nagdaan, yung mga nakalipas na ating mga gawain, yung mga kabulastugan na ating pinaggagawa, kalimutan na natin yun at harapin natin yung ating buhay ng pagbabago. Harapin na natin, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Huwag na tayong manloko sa tao. Huwag na tayong mapagpaimbabaw. Huwag tayong maging korap. Huwag tayong maging hambog. Magbago na po tayo. Kailangan alamin na natin. Hindi yung ginagawa natin, you are forgiven because hindi mo naman alam ang inyong ginagawa. Ang talagang hindi alam ang kanilang mga ginagawa at sila ay absuelto sa kaparusahan, ang mga taong kulang ang isip, insane, mga luko-luko, wala pong kahatulan, maging ang batas ng sanlibutan, maging ang batas ng government, kapag ka ikaw ay insane, ikaw ay wala kang kakayanan mag-isip, ikaw po ay, sige natin, luko-luko, ikaw ay absuelto. Ngayon, kung gusto mo ma-absuelto sa iyong ginagawa ng kabulastugan, din, luko-luko ka. Pero kung gagawin mo ang Panginoon na siyang maglilinis sa iyong kasalanan, ang kaparasuhan ay inako na ng Panginoon. Given na yan. Ipinako na siya sa cross. Pinahirapan na siya. Yung ating kasalanan ay napunta sa Kanya upang ang Kanyang righteousness ay mapunta sa atin. Tanggapin lang natin ang Panginoon. At sumunod na po tayo. Maging disciples na po tayo. Hindi lang disciples ka ngayon. Marami akong nakikita, mga disipulo ni Kristo. Kung ano-anong grupo ang sinasalihan, pero ganun pa rin ang ginagawa. Inuman doon, inuman dito. Kurap doon, kurap dito. Yung mga nasa gobyerno. Alam nyo kung sino kayo. Na kapag dating ng linggo, pagdating ng Semana Santa, ang huhuli ninyo. Hindi makabasag pinggan. Tapos pag ang iyong ginagawa, nanluluko kayo sa kapwa. Nag-acquire kayo ng mga bagay na hindi sa inyo. Pag nanakaw yun, umaangking kayo ng mga bagay na hindi sa inyo. Pag nanakaw yun, corruption yun. Tapos kung mag-ano kayo, lalo na mga politiko, kung nananalita kayo, kala nyo sino kayong mga banal. Ito, makadiyos, makatao, makakalikasan, makamahirap. Tapos hindi naman ninyo ginagawa. Magsisi na po tayo. Maging totoo po yung ating pagsisisi sa panahon ito. At iwanan na natin yung mga ginagawa natin noong unang panahon. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang hindi lang po alam ang kanilang mga ginagawa. Ang mga bata, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero ngayon, matatanda na tayo, hindi pa rin alam ang ating mga ginagawa. Anong tawag doon? Asawa ka na. Nasa ustong gulang ka na. Nasa tamang edad ka na. Hindi pa rin alam ang iyong ginagawa. Hindi mo alam kung ano ang tama at hindi mo alam kung anong mali.
Anyway, sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Alam mo ang inyong ginagawa. Sa batas, absuelto ka pag hindi mo alam ang inyong ginagawa. Wala kang malay. Pero kapag ikaw ang mastermind, at alam mo na sa tamang isip ka, na ginawa mo ang isang krimen, then malaki po ang kaparusahan para sa iyo. Sinabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. In some instance, merong katotohanan na hindi mo alam yung ibang ginagawa. Kasi kung alam mo, hindi mo dapat ginagawa yon. Yung ginagawa nyo ngayon, dapat hindi mo ginagawa. Kung alam mong nasa tamang pag-iisip ka, ang pagpahirap sa iyong sarili, ang pagpasa ng cross, kung alam mo yan, hindi mo dapat ginagawa yan. Dapat ka lang patawarin ng Diyos. Binibigyan po tayo ng pagkakataon upang tayo ay lumapit sa Diyos at intindihin yung ating mga ginagawa. Sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapananampalataya, sa ating mga anak, mga kamag-anak, ito na yung panahon. And I believe na sinabi ng Panginoon sa Bible, sa Book of Acts, sabi niya, isa man ang manampalataya, ang buong sambahayan ay maliligtas. And I believe, ang buong sambahayan, ang aking clan, ang aking sambahayan ay maliligtas. Dahil isa akong naniniwala sa Diyos. Saan man kayo naroroon ngayon, intindihin nyo yung sinasabi ko. Lumapit po tayo sa Panginoon at tayo po ay kumilala. Tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon na po, hindi po natin alam ang pagkakataon o hindi po natin alam kung hanggang ngayon na lang ang buhay natin. Hindi po natin alam. Iba, nalalaman na lang. Sabi nga, may napanood ako, isang doktor o isang anak ng kanyang nanay ay matanda na, dinala doon sa ospital dahil positive daw. Hindi man lang siya nakapagpaalam sa kanyang nanay. Isipin na lang natin, nasa bingit tayo ng kamatayan na hindi natin alam, baka bukas ay mamamatay na tayo. Ngayon na ang pagkakataon para lumapit tayo sa ating Panginoon. Tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating Panginoon tagapagligtas. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at tayo po ay dumulog sa ating Diyos ng buhay. Salamat po, pagpalain ko yun ng Diyos. To God be the glory. Mabuhay po kayo.